niya, kasi yun yung posibilidad ko mag-isila na kaya bakit ko sa kanya na hindi sanay sa malaking mainit na weather. Sanay sila sa Pilipinas na weather siya, nagbubuhat sila yung mga bata. At yun yung topic ngayon. Sabi ko nga kanina, medyo naughty siya, so hindi siya for public consumption. At yun lang naman. Tapos yung yung nabanggit niya yung mga girlfriend niya. Kumusta naman po yung kalusugan niyo? Okay naman siya kanina. Ano lang yung messy lang yung kanyang sabi ko sa kanya, mag-shave siya. Kasi yung kanyang ear, tsaka bigote. Tapos, well, hindi siya makadecide kung mag-go all white daw siya or magpatina pa rin siya. Hindi siya makadecide. Minsan daw pag umaga, nakatingin siya sa salamin, minsan daw siya buti na lang lahat. Tapos meron naman daw mga araw na gusto niyang magpatina na wala siyang desisyon sa kulay ng buhok niya. Pero noong Tuesday, nag-request na siya ng haircut at na-submit na rin namin sa detention unit yung request na for haircut. Wow. At saka yung tungkol sa kuko niya. Kasi ikaw last time yung nag-ano, di ba? Oo. Last time ako nag-compete kami, pero yung masakit na kuko niya. Last time naman sa kuko niya. Nag-request na rin kami noon. Kanyang manicure at pedicure. Yun lang siya na nag-uling nagawa na ba. Pero yung kuko niya kasi, short na talaga yung system. Okay. Ayos na. Yeah, this I have a question. In a few days time, when temperature. Gaining attention and positivity, parang nag-okay na mata, they're able to compare dun sa other speakers, yung performance ng speaker ng OVP ngayon. Ano yung feedback mo sa performance nyo? Well, nagpapasalamat ako kay Atty. Castelo, no? Dahil sa panahon ngayon, madami talagang ayaw umulong. Dahil Atty. Duterte sila at pangalawa, dahil yung iba natatakot baka daw sila ay habulin ng administrasyon. Nagpapasalamat kami kay Atty. Castelo dahil meron siyang interest sa Office of the Vice President. At yung desisyon na spokesperson for the Office of the Vice President ay galing din sa mga kasamahan namin sa opisina. Dahil iba kasi yung tao na Vice President, iba din yung opisina na Office of the Vice President. So dapat merong pinagsalita sa mga ginagawa nila doon sa loob ng Office of the Vice President. May masambang taong bayan na away pa sa lansa. Paano ko ba sabihin? Siguro let's take it one day at a time. So ngayon, ang inaantay natin ay sana mag-isip ang kaso based on the findings sa jurisdiction. At in the meantime, mabigyan din siya ng interim release habang nagtatalo yung mga abogado at prosecutor dyan sa loob ng korte. Mabigyan siya ng interim release dahil sa edad niya at dahil sa kanyang kalusugan. So, hindi ko talaga siya mabigyan ng definitive timeline. Hindi ko lang alam kung kaya masagot ng abogado kung merong definitive timeline at kung gaano taas yung chances na makauwi si dating Pangulong Duterte sa Davao City. So, sinabihan ko na rin si Atty. Kaufman na kung pwede, he makes himself available sa Philippine media para masagot yung mga tanong ng mga kababayan natin at mga supporters nila. Maliban sa muling habilin ni PRD, ma'am, may excited na Pwede ko siya natanong, sorry.
May nag-discuss kami kanina. May nag-discuss na. Kaya walang international media na nag-cover sa Medyo mahaba kasi yung 1 hour and 30 minutes. Tapos bawal kasi magdala ng Bawal ng take. based on memory loss. Lahat. Well, yun. Try ko yung number ha. Meron kami lang pag-usapan niya ni ano niya, parang message siya about life. It's interesting. Very philosophical. Yes. One last question na lang. Ay, anong, ngayon kasi mga Philippines, sino calamity, especially in Cebu, there's really a lot of floods. So, mensahe mo, Yes, oo. Napakahalaga, no? July, yes, National Disaster Resilience Month. Napakahalaga na yung mga tao, alam nila kung ano yung mga posibleng kalamidad na sa lugar nila. Tulad ng magbaha, or kung merong malapit na bulkan sa kanila, mga earthquake o pagsabog ng bulkan. At syempre bagyo, merong mga areas na mas madalas ang bagyo sa atin doon sa Pilipinas. Yung mga pagbaha dahil sa pag-overflow ng kanilang mga drainage at kanilang mga sapa. So, may sapa. Ilog. So, yun, dapat kailangan lahat ng bahay, alam nila kung ano yung mga posibleng kalamidad na kakaharapin nila. Tapos, nakahanda din yun kung ano yung gagawin nila dapat pag dumating na yung sakuna, yung emergency, yung kalamidad. Tapos, kailangan din na napapag-usapan ng mga lahat ng nasa loob ng bahay kung ano ba yung kanya-kanyang role at ano yung kanya-kanyang gagawin. At mahalaga din na